Good morning po. Maganda na po tayo para sa ating pagkikinig sa mensahe para sa atin. At hindi po ako ang speaker sa araw na ito. Natapos na tayo noon sa serye ng 3 Divine Gifts. At bago matapos yun ay meron po akong kinausap na sabi ko, pwede ka bang magsalita? Kaya lang siya po ay nakatakdang pumunta ng Mindanao. Nandun na siya sa Mindanao sa ngayon. Ganun pa man ay nag-video po siya para ibigay sa atin, maging mensahe. Alam niyo, sa mga tinitingnan ko sa taong ito ay yung kanyang kaunawaan sa New Covenant. Sabi ko, iba ito. Marami akong naturuan na sa Bible School ay hindi ko alam kung merong mahigit 100 na estudyante sa napakahabang panahon. Sabi nga ng isang kasama ay nasa 6 na taon na yung mga ilan doon. Tama po, dahil kung kami nagpasimula noong 2018, ay talagang may 6 na taon na nakikinig ng mga ilan sa New Covenant. Marami po akong napapansin. Meron akong napapansin na partially ay tinatanggap nila ang New Covenant, kung ano yung pakinabangan nila, kung ano yung gusto nila. At yung iba naman ay absolutely na negatibo sila dahil mabigat daw ang New Covenant. Hindi nila naunawaan pagka gayon. Pero ang isang bagay na nakikita ko doon ay totoo yung sinabi ng Psalm chapter 25 verse 14 na ganito, "The Lord confides to those who fear Him. He makes His covenant known to them." Ulitin ko, "The Lord confides to those who fear Him. He makes His covenant known to them." Ano ang ibig niya sabihin? Ang Panginoon ay nagbubukas sa mga may takot sa Kanya. Sabi niya, ipinapaunawa sa kanila ang Kanyang tipan. Kaya natutuwa ako sa inyo kahit papano mga kapatid na yung New Covenant ay patuloy tayong binabago unti-unti. Hindi ko lang alam kung meron sa inyong nagre-reklamo na. Pero may mga Kristiyano talaga na talagang ayaw nila, merong matagal na hindi talaga totally o kaya ay nagbago ang isip. Hindi ko alam kung paano. Sabi ko, ako ay talagang wonder na bakit nagkagayon. Nakita ko ang isang katotohanan, ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng tao. Ang New Covenant ay hindi mo pwedeng ihalo-halo sa Old Covenant, hindi mo pwedeng kunin ang gusto mong kunin at ayawan ang ayaw mo, dahil yan ay talagang buo na pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ang mga tumalikod ay tinatawag kung ako, Antikristo. Bakit? Kung titingnan ninyo sa John chapter 6, mabigat ang pananalita ng Panginoon na tinalikuran siya ng kanyang mga alagad. At doon sa 1 John, kung titingnan niyo yung mga Antichrist doon, ay sila yung mga hindi talaga matanggap na si Kristo ay 100% na tao. Dalawang ibig sabihin ng pag sinasabi natin na hindi siya nagkatawang tao. Una, ay dahil sinasabi ng marami na siya ay tao lang. Yan ay Antikristo. Pagka sinabi mo naman na siya ay Diyos at Diyos at Diyos lang, Antikristo pa rin yan. Kailangan ang tamang turo ng Biblia, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Mahalaga yung kanyang pagkakatawang tao ng buong buo dahil yun ay modelo para sa atin na makita natin na si Kristo ay nagtaglay ng Espiritu ng Diyos na katulad ng inaangkin ng mga born again sa ngayon. At talaga namang hindi ka born again kung wala kang banal na Espiritu. John 3:5. Unless a man is born of water and Spirit, they cannot enter into the kingdom of God. So, siya po ay naghanda ng mensahe para sa atin. Pinanood ko na po ito at nakita ko, sabi ko, isa lang ito sa iilan na talagang nakakaunawa ng buong buo sa New Covenant. So, handa na ba kayo? Nais ko rin kunin ang inyong mga comment mamaya, yung inyong mga insight o kaya ay
tinatawag kong reflection, para sa ganon ay ilagay ko doon sa dulo at makita niya na kung ano ang sinasabi ng mga kapatiran dito sa mensaheng ito na ibinigay niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Buksan niyo ang aming mga puso at kaisipan, ang aming mga pangunawa, at hayaan niyo po, Diyos, na pagkalooban niyo kami ng para sa aming mga personal na buhay tungo sa ikaunlad ng aming ninanais na maging katulad ng aming Panginoon Kristo. Binibigay namin sa iyo lahat ng karangalan, ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, umanda po tayo para sa mensaheng ito na dadalhin sa atin ng ating kapatid na si Brother Joseph Pabingwit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Joseph Pabingwit at binabati ko po ng mapagpalang araw ang lahat ng maaabot ng video na ito, especially po sa Church ng True Bread Christian Fellowship, dun po sa Taguig. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan. Isang pribilehiyo po ang makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong umagang ito. Nawa po ay tayong lahat ay mapagpala ng mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Inaasahan ko po na ngayon po ay handa na kayong makinig ng inyong mensahe, kasama ang inyong Biblia, ang inyong notebook at ballpen. Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay The Glorious Ministry of the New Covenant. The Glorious Ministry of the New Covenant. Ang mensahe pong ito ay bunga ng ilang linggong pagbubulay-bulay ko patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Kilalang-kilala po natin si Apostol Pablo kung tayo po ay matagal na nagbabasa ng Bible. At alam natin ang kanyang buhay. Halos kalahati ng New Testament ay sinulat niya at siya ay prominenteng character sa Bagong Tipan. Sa akin pong pagbubulay-bulay ay naisip ko na maaari nating maisalamin ang buhay natin kay Apostol Pablo sa aspeto na una, bilang isang relihiyoso at nananampalataya sa Diyos, kapag mali ang unawa natin sa tipan, ay ang akala nating paglilingkod sa Panginoon ay nagiging kabaliktaran pala. Pangalawa, nakita ko din po ang isang halimbawa sa buhay ni Apostol Pablo kung paano siya inabot ng biyaya ng Panginoon at siya ay nakapag-transition from the Old Covenant to the New Covenant. Sa unang aspeto po ng aking sinabi ay nais ko na dalhin kayo sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17. Ganito po ang sabi dito: I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. For the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Sa ating binasa ay makikita natin ang pasasalamat ni Pablo kay Kristo. Dahil kahit siya ay dating kalaban ng Diyos, dahil sa kanyang ginawa sa iglesia, dala na rin ang kanyang maling unawa, kaignorantihan at hindi pananampalataya kay Kristo, ay naranasan pa rin niya ang habag at biyaya ng Diyos na siya ay inabot at ginawa pang lingkod bilang apostol sa mga hentil. Grabe din po ang ginawang pagbabago ng Panginoon sa kanya. At pinagkatiwalaan pa si Apostol Pablo ng mga kapahayagan, malalalim na kapahayagan sa banal na kasulatan patungkol sa New Covenant. Patunay ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang buhay ni Apostol Pablo na kayang umabot kahit gaano kasama ang tao at hanguin sa maling pamumuhay tungo sa bagong buhay kay Kristo. Sinabi nga ni Pablo na siya ay halimbawa sa mga sasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Tignan po natin ang mga salita ni Pablo
sa ating binasa na teksto na itinuring niya ang kanyang sarili na the worst sinner. So bakit po ba sinabi ni Apostol Pablo na siya yung the worst sinner? Dahil alam natin kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang buhay ng Apostol Pablo bago siya naging apostol ng Panginoong Hesus ay siya ay persecutor ng church. And yung pagpatay kay Esteban ay kasama siya doon at grabe yung ginawa niyang pagpa-persecute sa mga early believers sa kanyang kapanahunan. Pero alam niyo po yung ginagawa ni Apostol Pablo na yon ay akala niyang paglilingkod niya sa Panginoon o sa Diyos ng kanyang mga ninuno. And yung zealousness niya sa Diyos dahil sa kanyang unawa sa tipan ng Panginoon sa kanyang mga ninuno ay yun yung naging driving force niya kung bakit niya inusig ang mga mananampalataya during his time. And ito po ang nais ko makita natin, na kapag mali ang unawa natin sa tipan, ang ating paglilingkod ay maaring maging kagaya ng kay Saulo. Because of his ignorance, he acted in opposition against the will of God, thinking that he is serving the God of his ancestors. And isa pong nakakalungkot na bagay yan na mangyari sa isang tao, that because of ignorance ay akala niya naglilingkod siya sa Panginoon, yung pala ay kabaliktaran ang kanyang ginagawa. Huwag po nating kalimutan that Saul is zealous sa Old Covenant. And yun po ay maaari nating masalamin sa ating buhay na kapag zealous tayo sa Panginoon but in the wrong covenant ay we could be ending up like Saul. Kagaya ng nangyari sa kanyang buhay ay he was sincere but he was sincerely wrong. And maaring ganun din po sa atin. We could be sincere in our devotion to God but because of wrong covenant, because of wrong understanding of covenant, we could be sincerely wrong. Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi doon nagtapos ang kanyang storya. Ang storya ni Apostol Pablo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na maaring gumawa ang Panginoon para tayo ay hanguin dun sa ignorance and He could change a life of a person and itama ang kanyang pamumuhay at paglilingkod. And this hope for a changed life comes with a renewed and right understanding of God's Word. So ito po ang aking hangarin sa atin ngayong umagang ito, na sa biyayang binigay ng Diyos sa akin ay may pakita ko po mula sa salita niya ang pag-asa na ito. Ang pag-asa na makapamuhay na may tama at malinaw na unawa sa New Covenant. Sinabi ko po na tama at malinaw na unawa sa New Covenant dahil marami po ako nakikita na hindi lubos o mali yung kanilang pangunawa sa New Covenant. Hindi po ito pagmamalaki. Inaamin ko rin po na ako ay marami pang dapat malaman at matutunan sa New Covenant. Kaya lang po, kaya ako nasasabi yon dahil nakikita ko rin naman na may mga iba-ibang interpretasyon sa New Covenant na hindi tumutugma sa katotohanan ng salita ng Diyos. And alam ko po na ayaw nating mangyari yon sa atin po mga buhay. Kaya nawa po ngayong umagang ito ay buksan ng Panginoon ang ating mga kaisipan. And hangarin din natin, i-desire natin, hingin natin sa Panginoon na maranasan ang lubos na pagkaunawa sa bagay na ito. Nais ko po na buksan ninyo ang inyong Biblia sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 3, verse 7 to 18. Dito po ay makikita natin ang comparison ni Apostle Paul sa Old Covenant and New Covenant. And sa ating pong pagbabasa ay pansinin natin kung ano yung nagagawa ng dalawang tipan na ito sa buhay ng isang tao. 2 Corinthians chapter 3 verse 7 to 18. Now if the ministry of death carved in letters of stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which is being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all, because of the glory that surpasses it. For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. Since we have such hope, we are very bold
not like Moses who put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. But their minds were hardened. For to this day, when they read the Old Covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ it is taken away. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Nais ko pong bigyan kayo ng maiksing background sa missionary journey ng Apostol Pablo sa lugar ng Corinto at bakit niya po dinidifferentiate ngayon sa kanyang sulat ang Old Covenant and New Covenant para sa kanila, sa mga believers, converts in Corinth. Mababasa po natin sa Acts chapter 18 na nung si Apostle Paul ay mapunta sa Corinto ay una siyang nangaral sa mga Hudyo sa sinagoga and may mga sumampalataya sa kanya at meron din naman pong hindi naniwala sa kanyang pangangaral. And because of that opposition ay nag-decide siya na pumunta sa mga hentil at doon mangaral ng ebanghelyo. And yung mga nag-oppose sa kanya, they are now infiltrating etong mga naniwala sa kanyang mensahe at nais silang i-contaminate yung kanyang pangangaral by insisting on the law and the Old Covenant. So, sa kabuuan po ng missionary journey ni Apostle Paul ay paulit-ulit nating makikita at mababasa na there are oppositions and persecutions sa mga Jews that insist on the law and on the Old Covenant sa kanyang ministry. Kaya ngayon sumulat siya dito sa mga mananampalataya sa Corinto upang ipakita sa kanila kung ano yung pinagkaiba ng Old Covenant at New Covenant. And ako'y naniniwala na nais ni Apostle Paul na ibigay sa kanila yung mensahe na hangarin nila yung ministry ng New Covenant because it is much glorious than the Old Covenant. At ito nga po yung ating titignan ngayong umagang ito. Apostle Paul called the Old Covenant the ministry of death and condemnation. Bakit ba ang Old Covenant ay naging ministry of death and condemnation? Ang sabi rin po ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 14, "For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin." Dito po sa verse na ito ay makikita natin kung bakit nagdala ng kamatayan at condemnation ang Old Covenant. Dahil kahit ang kautusan ay spiritual, yung mga tao sa lumang tipan, yung mga Israelita, ay they are sold under sin. They are in the flesh. Ibig sabihin po sila ay alipin ng kasalanan. At kung titignan natin sa susunod na chapter ng Romans, sa chapter 8, ay dinidescribe ni Apostle Paul doon kung ano yung kalalagayan ng isang tao na nasa laman. Ang sabi niya doon, he cannot please God and cannot submit to God. So, yun ang naging problema kung bakit ang ministeryo ng Old Covenant ay nagdala ng kamatayan at condemnation sa mga nasa ilalim ng tipan na ito. Mabuti ang kautusan, kaya lamang yung mga tao under the law, they don't have the help to obey the law. Yung kanilang pagsunod sa kautusan ay kinakailangan nilang gawin sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang effort. And alam natin yung effort nila comes short of the glory of God. Hindi nila maabot yung standard na ito ng Panginoon dahil sa kanilang kahinaan sa laman. Marahil naiisip niyo po, kung ganoon, bakit binigay pa ng Panginoon ang kautusan? Una, ibinigay po ng Lord ang Old Covenant sa bansang Israel so that He, ang Diyos, could display His glory through them. Na maipakita ng Panginoon through His covenanted people, the Israelite people, ay magkaroon sila ng distinction from other nations, that they have a God, and this God makes them holy and shows His glory sa bansang ito na Kanyang pinili. Alam natin God works through covenant. So kinakailangang ibigay ng Panginoon ang tipan na ito sa kanila kasama yung kautusan. Ibinigay ng Diyos ang mga pangako sa lumang tipan na pasasaganain ng bansang Israel, bibigyan sila ng magandang buhay,
masagana ang kanilang lupain, at lahat ng pangakong ito ay matutupad sa kanila sa kanilang pagsunod dun sa provisions ng tipan, which is the law. Kaya lang dahil nga sa kahinaan ng tao, walang tulong na sundin ang batas, ay lagi silang nagfe-fail. And so, sa halip na magdulot sa kanila ng kabutihan, ng kabanalan, yung kautosan, ay naging sumpa ito sa kanila because they cannot obey the law fully. Kaya nga po ibinigay din ng Panginoon yung way para sila ay mapatawad through offering animal sacrifice so that their offense sa Panginoon in breaking the law ay pansamantalang matakpan nung kanilang mga handog. So ang naging dulot ng kautusan ay it pointed out yung kahinaan ng tao. Bukod doon ay ibinigay ang kautusan so that we could see our sin. Because kung walang kautusan, walang violation, walang kasalanan. And dahil nga mahina ang tao, yung shortcomings to reach the standard of God was emphasized because of the law. And in 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 10, sinabi ni Paul doon na ang kautusan ay mabuti kung gagamitin ng tama o ng ayos. Dahil sa kautusan ay naipapakita ang kalikuan ng tao sa kanyang buhay na makasalanan at na-emphasize yung kanyang pangangailangan ng tagapagligtas para siya ay iligtas dun sa penalty na dulot ng kautusan. And that is where the gospel comes in. Yung mabuting balita na ginawa ng Panginoong Jesus sa krus wherein He saved us from the penalty of the law. So kaya po tinawag ni Apostol Pablo na the ministry of death and condemnation ng Old Covenant because a person who is under the law ay alipin ng kasalanan at dahil wala siyang tulong mula sa Diyos ay hindi siya makapag-overcome sa kasalanan. Ang kailangan niya ay mag-alay ng handog para takpan pansamantala yung kanyang mga nagagawang kasalanan na paglabag sa kautusan. And ito po yung sinasabi ng sumulat ng Hebreyo sa chapter 8 na ito yung naging problema ng Old Covenant. Hindi sa Diyos kundi yung kakayahan o yung kakulangan ng tao na masunod ang kautusan. Kaya ipinangako ng Panginoon na gumawa siya o gagawa siya ng bagong tipan kung saan ibibigay niya ang kanyang banal na espiritu para tulungan ang tao na makasunod sa kanya through the help of the Holy Spirit. Pero tignan din po natin na na-recognize ni Paul na merong glory ang Old Covenant. May beauty ang Old Covenant. Kaya lamang ang sinasabi niya, the beauty of the Old Covenant or the glory of the Old Covenant is surpassed by the New Covenant. At mas higit na mas maluwalhati ang New Covenant kaysa sa Old Covenant. Mailalarawan po natin ito sa liwanag ng bituin. Ang bituin ay maliwanag sa gabi. Pero pag sumikat na ang araw, unti-unting nawawala yung ningning at liwanag ng bituin at halos hindi mo na sila makita dahil sa liwanag ng araw. Ganun po mayahambing ang glory ng Old Covenant sa New Covenant. Ang Old Covenant ay yung ningning ng bituin at ang New Covenant ay yung ningning ng araw. At ang sabi doon, natatakpan, nahihigitan ng New Covenant ang glory ng Old Covenant. Ibig sabihin, mas maganda talaga ang New Covenant kaysa sa Old Covenant. Kaya lang po, ito ang tanong para sa atin. Nakikita ba natin na mas maganda ang New Covenant? Na mas better and more glorious ang New Covenant kaysa sa Old Covenant? Kaya ko po na itatanong yan dahil sinabi ng Panginoon sa isang parable na kahit matikman ng mga tao ang bagong alak, ay mas gugustuhin pa rin nila yung luma. At itong parable na ito ay mahahantulad parang kagaya sa tipan na kahit makita ng mga tao ang kaluwalhatian ng New Covenant ay mas pipiliin nila ang Old Covenant. Bakit nga ba mas pipiliin ng tao ang Old Covenant? Kasi po ang mga pagpapala at pangako sa Old Covenant, material na pagpapala, physical na pagpapala. Sino po bang may ayaw nun? Lahat ng mga pagpapala sa Old Covenant ay para sa buhay natin ngayon, sa temporary life natin ngayon. At katotohanan na mas madalas, yan ang sinusunggaban ng mga tao. Yung ganansya at pagpapala na makukuha nila
sa agaran kaysa yung magtiis at magsakripisyo para sa pangako sa walang hanggan. Kaya lang po, may problema. Ano ba ang nagiging epekto ng Old Covenant sa buhay ng isang tao kung siya ay mananangan at mananatili sa pagsunod dun sa Old Covenant ways? Isa po sa mga epekto sa tao na nananangan sa Old Covenant ay kagaya nung sinabi sa talata that the glory fades. Ganon din naman ang tao, their faith fades and dies. Why? Because yun nga po, wala silang tulong na nakakamit mula sa Diyos. They will work in their own strength and will resolve to ways of man to fake the move of the Holy Spirit. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag ka ang isang tao ay naglilingkod sang-ayon sa kaisipan ng Old Covenant, wala siyang tulong na matatanggap mula sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay pinangako sa New Covenant, hindi sa Old Covenant. Halimbawa po ng paglilingkod o paggawa sang-ayon sa Old Covenant ay yung pangangaral ng Ebanghelyo na ang motivation o ang binibigay na pangako ay yung mga pangakong material at pisikal. Na pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, pagpapalain ka niya, ang kahirapan ay dulot ng kasalanan. And so, naparito ang Panginoong Jesus para tayo iligtas sa kasalanan na ang dulot ay kahirapan. And so pag tinanggap mo si Jesus, ay patatawarin ka ng Panginoon sa iyong kasalanan at bibigyan ka niya ng masagana at magandang buhay. And so ang motibasyon ng tao sa pagtanggap sa Panginoong Jesus ay yung makakatanggap siya ng mga material na pagpapala mula sa Panginoon. Yun ay pangako sa lumang tipan. And kapag ganun po ang ating pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi kikilos o hindi gagawa ang Diyos na isusugo ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi wala pong tunay na pagsisising mangyayari sa buhay ng isang tao dahil sa maling motibasyon. Hindi siya dadaan sa pagsisisi at wala ring pangangaral ng kahalagahan ng bautismo upang siya'y malinis sa kanyang kasalanan. And so paano niya matatanggap ang banal na Espiritu? Ang resulta po nun, hindi maboborn again ang isang tao. At pag hindi yan na born again, magiging emotional lang yan. Kinakailangan mong i-steer ang kanyang emotion para manatili siya doon sa church. And kapag humuhupa na yung emosyon ay unti-unti ring nawawala. Yan po ang sinasabi dito na the glory ng Old Covenant fades. Ganun din ang epekto nito sa buhay ng isang tao. At ang malungkot pa nito, ang delikado dito ay ang isang tao dahil gagawa siya sa kanyang sariling kakayanan. So para mapanatili ang mga taong ito na hindi na born again sa loob ng church ay kinakailangan mong mag-isip ng mga programa, mga aktibidad na mag-feed sa kanilang emotion, and ang resulta ay magiging silang carnal Christian. And yun po ang nakakalungkot. Kaya ako po nasasabi ito dahil galing po ako sa ganitong sistema ng pagpapatakbo ng iglesia. Salamat sa Panginoon dahil nakalaya ako doon sa ganong kaisipan. And kaya ako po ine-expose to dahil yun ang katotohanan talaga na epekto ng Old Covenant sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo magtataka kung nahihirapan tayong i-disciple ang mga tao na bunga ng pangangaral ng maling ebanghelyo na nakabase sa mga pangako sa lumang tipan dahil hindi po talaga sila na born again. Hindi nakatanggap ng banal na espiritu. Pangalawang epekto po ng Old Covenant na kaisipan o pangunawa sa isang tao ay wala silang pursuit for eternity or for the eternal things, heavenly things of God. Kasi nga po, ang motibasyon ay yung mga pangako sa lumang tipan na mga temporaryo, yun ang kanilang i-strive, yun ang kanilang desire. Kaya sila maglilingkod sa Panginoon ay para makatanggap ng mga pagpapala dito sa lupa. And makikita mo, ma-identify mo ang isang tao na siya ay nasa kaisipan ng Old Covenant kapag ang kanyang boast o ang kanyang glory ay sa kanyang sarili at sa kanyang mga material at physical na mga pagpapalang natatanggap. Kaya mas marami talaga ang nagagandahan sa Old Covenant dahil yun nga, mas gusto ng tao yung mga material at physical na pagpapala. Hindi ko po sinasabi na hindi maaring ibigay ng Panginoon yan sa atin sa New Covenant. Kaya lang po, hindi yan ang pinaka pagpapala ng Diyos sa New Covenant.
God's blessing in the new covenant is spiritual blessings. And kung marami po tayong mga pagpapalang material, physical, tapos salat naman tayo sa spiritual na pagpapala, hindi po ba dapat nagtataka tayo kung tayo ba talaga ay nasa new covenant? Kasi po, yun nga, ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng banal na espiritu ay yung mga spiritual na pagpapala like revelation knowledge, wisdom and understanding from the Word of God. And most importantly, yung pagtatagumpay sa kasalanan. Nasabi ko nga po kanina na yung mga tao sa lumang tipan, wala silang pagtatagumpay sa kasalanan dahil wala silang tulong. And ang New Covenant ay era ng banal na spirito kung saan tayo ay tinutulungan ng Diyos in the person of the Holy Spirit to overcome the sin. Una ay pakita sa atin yung mga bagay, mga aspeto sa ating buhay na hindi pa sang-ayon sa wangis ng Panginoong Hesus at kailangan natin itong alisin, baguhin sa ating buhay sa tulong din at biyaya ng banal na spirito. So kung hindi po natin yung nararanasan at ang basehan natin ng mga paggawa ng Diyos sa ating buhay ay yung mga physical at material na pagpapala, isa pong patunay yan na tayo ay nasa Old Covenant pa na kaisipan. Pangatlong bagay po na epekto ng Old Covenant mindset o understanding sa isang mananampalataya ay they are hard and not coming to the understanding or knowledge of the truth. Kagaya po ng sinasabi din dito sa verse na ating binasa na yung mga kaisipan ng mga tao sa Old Covenant ay hindi nabubuksan dahil merong tabing na nakatakip sa kanilang isip at sa kanilang puso. Kung maalala nyo po ay ikinumpara ng Panginoon ang puso ng mga tao sa Old Covenant sa bato. Matitigas ang kanilang mga puso. Itanong mo sa iyong sarili, kapatid, kamusta ang iyong puso? Matigas ba ito? Sa tuwing ikaw ay makakapakinig ng mga pangangaral na humahamon sa iyo sa pagbabagong buhay, how's your attitude towards the preaching of the word? Kung tayo po ay nagmamatigas o parang hirap tayong makaunawa sa mga salita ng Diyos, ay baka dahil nag-i-insist tayo sa Old Covenant ways. Kasi po, ang pangangaral talaga sa New Covenant, it would challenge our life to a life of sacrifice. Kung ayaw mo magsakripisyo dahil gusto mo yung comfortable life dito sa lupa, ayaw mo maglingkod sa Panginoon, talaga magmamatigas ka sa pangangaral ng New Covenant. And also, ang pangangaral sa New Covenant, it deals with the sin. Yung standard ng Panginoon sa New Covenant ay talagang ididil niya yung kasalanan na nakatago sa ating puso, sa ating isip. Inihahayag ito ng salita ng Diyos. Kung ayaw mong natatamaan sa mga pangangaral at ayaw mo ng pagbabagong buhay, hindi mo talaga gugustuhin ang New Covenant. Magmamatigas ka. And you would not come to the understanding of the New Covenant. Dahil ang New Covenant, it produces the life of Christ in us. Makikita natin yung cycle ng buhay ng mga tao sa lumang tipan na kung saan paulit-ulit sila sa kanilang buhay ng paglabag sa Panginoon. At kapag sila ay pinarurusahan ng Diyos, then they would repent. Then after some time, babalik pa rin sila sa dati nilang kalalagayan. At sinabi ng Panginoon, napakatitigas ng puso ng mga taong ito. And ang ginawa niya, ipinangako niya sa New Covenant na ibibigay niya ang banal na spirito. Kasama sa pagbibigay ng banal na spirito ay paglikha ng bagong puso sa buhay ng mga tao na kung saan sa bagong puso na yon na malambot ay doon isusulat ng Panginoon yung kanyang mga kautusan so that those people na kikreate ng Lord ng bagong puso ay kumilos ng may pag-ibig na pagsunod sa kanyang mga utos every time that the Holy Spirit convicts them of their ways, of their sin. So, yun po sana nakikita natin yung pinagkaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Hindi natin pwedeng asahan na kumilos ang Panginoon sa atin in the New Covenant way kung hindi tayo nakapasok una sa tipan na yon and kung insistent tayo sa Old Covenant. Magkaroon po tayo ng reflection ngayon, mga kapatid. Kamusta ang iyong buhay? Naisasalamin mo ba ang iyong sarili? Nasa ang tipan ka? Nasa New Covenant ka ba o nasa Old Covenant?
Kung babalikan po natin yung ating talata sa verse 16 ay sabi, "But when one turns to the Lord, the veil is removed." So nagbigay po dito ang Panginoon ng lunas. Sangayon sa sinabi ni Apostol Pablo na sa pagkakataon na ang isang tao ay magsisisi, ay doon siya nakakaranas ng pagtatanggal ng tabing. Doon niya nararanasan yung paggawa ng Panginoon in the new covenant way. So ang lunas po para ang isang tao ay makaalis doon sa old covenant kung saan may sumpa doon. Ang kinakailangan niya ay totohanang magsisi, magpakumbaba sa Panginoon, tanggapin yung correction ng Panginoon. Correction because kung tayo ay minsang nabuhay sa kaisipan ng Old Covenant, dapat nating makita at tanggapin na yun ay mali at dapat natin yung iwanan. Dapat natin yung kalimutan sa ating mga buhay at tanggapin itong bagong standard, bagong tipan na ito na inilalatag ng Panginoon sa atin. So, yan po ay lunas na ibinigay ng Panginoon pero nakikita po natin na kinakailangan natin itong tugunan ng tama, ng pagsisisi talaga. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan sa Hebrews na every time we hear the word of God being preached to us, ay huwag tayong magmatigas kagaya ng ginawa ng mga tao sa lumang tipan. But we should humble ourselves before God and ask Him to rescue us upang sa gayon ay maranasan din natin kung paano nirescue ng Panginoon si Apostle Paul dun sa kanyang kalalagayan ng maling kaisipan, kaignorantehan sa tipan. Nakakalungkot na kung tayo ay dun pa lang natin makikita sa huli ng ating mga buhay na tayo pala ay lumalakad sa maling tipan at yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi pala nagiging katanggap-tanggap sa Kanya dahil tayo nagmamatigas. Isang napakalungkot na bagay po yun. So, wag nating nawang maranasan yung bagay na yun. But God offers a cure for us. God offers yung kanyang biyaya na tayo ay abutin at i-rescue sa ating kalalagayan na iyon. Kinakailangan lamang po ay tumugon tayo ng tama. Now, the ministry of the new covenant ay tinawag ni Apostle Paul the ministry of the Spirit. Sa verse 8 ay sabi doon, "Will not the ministry of the Spirit have even more glory?" So, the new covenant started when the Holy Spirit was given to the believers on the day of Pentecost. Alam natin na ipinangako ng Panginoon ng banal na Espiritu na ibibigay niya sa bagong tipan. At nagsimula ang era ng banal na Espiritu nang dumating ang kapuspusan ng banal na Espiritu doon sa Pentecost o early believers sa upper room. Mababasa natin sa Jeremiah 31, sa Ezekiel 36 na pinangako talaga yan ng Panginoon sa New Covenant, ang banal na Espiritu. At yun nga po ang naging kulang, yun ang naging problema sa mga tao sa lumang tipan. Wala silang katulong or wala silang tulong na natatanggap mula sa Panginoon for them to overcome their sinning. Yan ang ginawa ng Panginoon na kapamaraanan para ang tao ay makaahon dun sa kalugmukan ng kautusan. He promised the Holy Spirit so that in the new covenant ay meron tayong tulong mula sa Panginoon na masunod ang kanyang kautusan at maabot yung kanyang standard. Ang new covenant po ay may provisions. Hindi pwedeng wala. The new covenant provisions is the commands of Christ. Yung mga utos ng Panginoon. Kaya nga po sinabi niya sa Matthew 28, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang bawat bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo." A covenant without provisions is not a covenant. Hindi po yun magiging kasunduan. And makikita po natin sa pangangaral ng Panginoong Hesus ay iniangat niya yung standard sa new covenant. Ginawa yun ng Panginoon because He knows that those who would enter into that new covenant, they need the help of the Holy Spirit to enable them to keep His commands. Maalala po natin sa John 14 verse 15 na sinabi ng Panginoon, "If you love me, keep my commands." And sa 16 sabi niya doon, "And I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth." Yun po ang
ginagawa o gagawin ng banal na spirito sa buhay ng isang mananampalataya. Tutulungan siya to keep the commands of God. So, yan po ay pinangako ng Panginoon sa lumang tipan, sa Ezekiel 36, sa Jeremiah 31, at ngayon ay sinasabi ng Panginoong Hesus na isusugo niya ang kanyang banal na espiritu upang tulungan ang mga alagad na sundin ang kanyang mga utos. So the new covenant is the ministry of the Holy Spirit. Ito talaga ay yung ministeryo ng banal na spirito. Salamat sa Panginoon dahil in this new covenant, we have the help of the Holy Spirit. Pero dapat po nating maunawaan na ang banal na spirito ay binibigay ng Diyos hindi para sa sarili nating pakinabang o kaalwanan sa buhay. Ibig ko pong sabihin ay marami kasi ang gumagamit o marami ang nagsasabi na puspos sila ng banal na spirito pero hindi mo makikitaan ng pagsunod sa Panginoon kundi andun pa yung pagmamalaki at pagmamataas na sila ay anointed, and there's deception that they have this anointing ng Panginoon through healings, yung mga gatherings na kung saan mga tao ay nagtutumbahan at kung ano-anong ginagawa ng mga pagtawa, pag-iyak, galing daw sa banal na espiritu. Pero kung tatanungin mo kung sumusunod sa mga utos ng Panginoon ay questionable. Baka hindi pa nga alam ko anong utos ng Lord. Yan po ang nangyayari sa ating mga kapanahunan because talagang si Satanas ay he is out there to deceive, and he is using people, his people who are also deceived, to deceive other people, and kina-counterfeit niya talaga yung mga gawa ng Panginoon during our time. So kinakailangan po na talagang tayo ay masuri sa salita ng Diyos para makita natin kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon na tunay na paggawa ng banal na spirito. So if we are not moved to obey the commands of God, baka po hindi banal na spirito ang taglay-taglay natin. Kung tayo naging emotional lang sa pakikinig natin ng mga preachings and mga praise and worship, yung pagtataas ng kamay at tayo naiiyak, pero hindi naman nagdudulot sa atin ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon, then we should question that. We should evaluate ourselves. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili o test yourselves kung nasa inyo ba ang banal na spirito. So, hindi rin po tayo pwedeng manangan sa ating mga karanasan dahil kung hindi naman yan nakasang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, baka ibang espiritu ang gumagawa. Kayo po ang magsuri kung yung mga bagay na yan ay naka-align ba talaga sa sinasabi ng salita ng Diyos. And tignan din natin kung ano ba yung pangunahin na ginagawa ng banal na spirito sa atin pong mga buhay supposed to be. Dahil Satan is out there to deceive. And he disguises himself as the angel of light upang dayain ng mga tao. At isa yan sa mga marks ng mga huling kapanahunan na dadami at dadami talaga yung deception sa atin pong time. Secondly po ay tinawag ni Apostol Pablo ang New Covenant as the ministry of righteousness. The ministry of righteousness. Sa verse 9, sabi po niya that, "For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory." Paul called the covenant, the new covenant, the ministry of righteousness. So why ministry of righteousness? Dahil only in the new covenant, one is made righteous by faith in Jesus. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 11, "Clearly no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith." Alam natin that when we put our faith in the finished work of Jesus Christ on the cross, we are made righteous in the eyes of God on the basis of faith. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po na tuturing na matuwid ang isang tao sa pagsunod sa mga kautusan, kundi tanging sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So kung tayo ay sumampalataya dun sa ebanghelyo, sa tamang ebanghelyo na ipinakita sa atin yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas sa atin, sa ating pong kasalanan, hindi sa impyerno, sa kasalanan, na binayaran niya yung penalty ng kasalanan. Kung tayo sumampalataya po doon ay
Sabi ng salita ng Diyos, we are made righteous. Pero gusto ko pong linawin sa atin na yung pananampalataya na yun ay hindi yung static or passive. Kasi po sa panahon natin ay naiba na rin ang definisyon ng pananampalataya. Dapat po nating maunawaan that our faith in Jesus is acted upon right response to the gospel and not just believing in the mind and acting on a prayer or the prayer of acceptance na ginagawa ng karamihan. Ang pananampalataya po na sinasabi ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo ay merong tamang tugon dun sa ebanghelyo na yon na iyong napakinggan. At alam po natin yan dito sa TBCF, sa TBTI, palagi nating napapakinggan yung tamang katugunan dun sa pangangaral ng tamang ebanghelyo, which is to believe in the Lord Jesus Christ, to repent from our sins and turn to God, to be baptized with water, and to receive the Holy Spirit. So, hindi po yung faith na static o dahil naniniwala ako sa Panginoon at tinanggap ko siya sa aking puso by prayer or prayer of acceptance. Hindi po yun ang pananampalataya na sinasabi ng Panginoon doon. If we believe in the Lord Jesus Christ, then yung righteousness na hindi na-attain ng mga nasa ilalim ng kautusan sa pagsunod sa kautusan ay naibibigay po sa atin because of the finished work of Christ in the cross. So, yun po ay yung habag ng Diyos, yung biyaya niya sa atin na hindi natin talaga trinabaho o ginawa na ma-attain yung righteousness na yun. Kusa yung binigay ng Panginoon sa atin when we believe that He died for our sins. But, yung imputed righteousness po na yun ay hindi doon nagtatapos. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, faith is lived out from first to last. Kinakailangan yung pananampalataya na yun ay isinasa pamuhay natin, nilalakaran natin. Marami ay nananangan na lang dun sa imputed righteousness ng Panginoon na sinasabi nila na tinanggap ko na si Jesus, ako ay matuwid na, pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan kahit sa unahan. And yung pamumuhay sa katuwiran at sa kabanalan ay wala na yon dahil tinanggap ko na si Jesus. Mali po yun. When we believe in Christ, we are united with His death and resurrection. At ang ibig sabihin po nun ay yung buhay natin, it's not ours to live. We live our life for God in Christ. Yun po ang ibig sabihin ng tunay na pagsampalataya sa Panginoon. Yung ating lumang buhay ay tinatapos na natin. At ngayon, ang buhay natin na ito ay ipamumuhay natin ng may pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Marami po nakiklaim ng verse na ito, kaya lamang yung katotohanan nito sa buhay ng isang mananampalataya ay dapat nakikita talaga. Ang tanong lamang po dyan para masukat natin ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay namubuhay para kay Kristo na is, sino bang nasusunod sa ating buhay? Who makes the decisions of our life? Yung banal na spirito ba ay hinahayaan natin na mag-guide sa atin? Or do we live for ourselves? Mas gusto natin o mas ginagawa natin kung ano yung kagustuhan natin. Then we cannot claim this verse. Mga kapatid, pasensya na po, pero yun ang katotohanan. Hindi natin pwedeng sabihin we live for Christ and then still do the things that we desire, lalo na kung yun ay against dun sa testimony ng buhay ng Panginoong Jesus. Kung hindi yun ang kanyang nilakaran, hindi yun ang kanyang pinakitang halimbawa, at yun ang nakikita sa buhay natin, then we are not truly living the life of Christ. We are not living, walking in faith. At ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 11 to 14, we are now to live as obedient slaves of God, instruments of righteousness. Kasi po ang imputed righteousness na yun ng Panginoon ay kinakailangang mag-translate in our lives as maging instrumento din tayo ng katuwiran na ang buhay ng Panginoong Jesus ay ma-exhibit natin in this life. Sabi nga po ng 1 John chapter 2
verse 5 to 6. Ang sabi, but if anyone obeys His word, the love of God is truly made complete in them. And this is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. So napakalinaw po ng talata na yan na kung kiniklaim natin na tayo ay nabubuhay na in this new life in Christ, then in this world we are like Jesus. Dapat ang buhay natin talaga ay tinutulad natin sa kung paano nabuhay ang Panginoong Jesus. So this ministry of righteousness in the new covenant is the ministry wherein God made us righteous through our faith in Christ through the gospel. And at the same time, we are made instruments of righteousness through the Holy Spirit. So, ang pamumuhay po natin sa katuwiran at kabanalan ay hindi rin naman saga ng atin, kundi sa pagkilos ng banal na spirito in our lives. Kaya po, wala talaga tayong maipagmamalaki dito. Hindi rin natin masasabi na nabubuhay na ako ng matuwid nang hindi tayo tinutulungan ng banal na spirito. Nakikita po ba natin that this ministry of the new covenant ay talagang gawa ng Panginoon sa atin from first to last. From the finished work of Christ, through the sanctification of the Holy Spirit hanggang sa tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan if we remain faithful till the end. So, ang sabi po ng verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, isa sa mga ministeryo din ng banal na New Covenant is it gives us freedom, kalayaan. Pero ang kalayaan po na ito, hindi ibig sabihin ay yung malaya tayong gawin kung ano ang gusto nating gawin, mabuhay ng kung paano natin gustong mabuhay. Freedom in Christ means living as willing servants of Him. God gave us the Holy Spirit so we can freely serve God. And yung kalayaan po natin na iyon ay yung malaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi po yung malaya tayong gawin kung ano ang gusto nating gawin. Ang kalayaan po na ino-offer ng Panginoon ay yung mawala tayo sa gapos ng kasalanan so that we could serve our God willingly. Napaka-importante po ng banal na spirito sa paglilingkod natin sa Panginoon because we cannot do the work of God without the Holy Spirit. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yan po ang standard ng Panginoon. It is not by might nor by power but by the Spirit of God. Ang tanong lang po dito is kung nagnanais ba tayo na paglingkuran ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10 ay iniwanan niya tayo o nilatag na sa atin yung mga mabubuting gawa na dapat nating gawin. And so, kinakailangan po na talagang kumilos tayo and the Holy Spirit talagang kikilusin tayo niyan. It is not an idle spirit. Sabi nga ng Philippians chapter 2 na it is God who works in you to will and to act. So bibigyan ka ng banal na spirito ng desire at bibigyan ka rin niya ng kakayanan para magawa yung desire na yon. And that desire is not ours but the desire of God that He puts in our hearts when we read His word and we see kung ano yung kanyang mga utos. So nawa po ay nauunawaan natin na yung kalayaan na yan na nagmumula sa banal na spirito ay yung kalayaan na hindi na muling maalipin pa ng kasalanan at kasama nun ay yung maging alipin ni Kristo. Isang katotohanan po na hindi tayo makakalaya sa kapangyarihan ng bondage ng sin until we become slaves of God. Isang halimbawa po na tayo ay nakalaya na sa pagkagapos ng kasalanan at tayo ay alipin ng Panginoong Hesus ay kung napagtatagumpayan natin yung mga desires ng flesh. Halimbawa po ay maalala ko yung isang napanood ko sa Facebook na nagsishare siya ng kanyang pananampalataya through videos sa Reels. And nung una ay humahanga ako sa taong ito dahil napakatapang niya sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya. But there's this one time na he attended a concert ng isang sikat na banda dito sa Pilipinas. At maraming nakakapanood sa kanya ay maraming nagkomento sa kanyang ginawa na hindi daw niya dapat ginawa yon and he is not living according dun sa kanyang profession na Christian. Itong taong ito ay gumawa siya ng videos, dinedefend niya yung kanyang ginawa. So, he is saying that yung kanyang action ay
hindi naman kasalanan because he has this freedom to do this. Masyado daw legalistic yung mga tao. And he credits yung pagdalo niya o yung opportunity na makadalo dun sa concert na yun bilang biyaya ng Diyos. Being concerned sa tao na ito, ay nag-comment ako dun sa kanyang video and sinabi ko na yung kanyang liberty, Christian liberty, is not meant to be used for worldly pleasures. Malinaw po yan kasi na sinasabi ng Titus chapter 2 verses 11 onwards, na sabi doon, "For the grace of God appeared, and it teaches us to say no to ungodliness and worldly pleasures." So ang kalayaan na ito ay hindi yung gawin natin yung kagustuhan nating gawin dahil pinalaya tayo ng Panginoon sa mga kautusan na parang wala na tayong dapat sundin and maaari natin gawin ang gusto nating gawin. Yes, we are free. Pinalaya tayo sa gapos ng kautusan. Pero hindi yun nangangahulugan na wala ng kautusan na iniwan ng Panginoon na dapat nating sundin. Ang pagdalo doon ay you are misrepresenting Christ. Yung biyaya ng Diyos na sinasabi mo ay hindi kaya dapat in-exercise ng pagtanggi doon sa mga gawain na makamundo. Naisip ko na magandang aral ito para sa akin and para sa atin din po na mga nagpo-profess na mga Kristiyano, tagasunod ng Panginoon, na yung ating kalayaan ay hindi dapat natin gamitin para sa ating sariling kagustuhan, pag-i-enjoy sa mga makamundong gawain. Yung kalayaan sa kasalanan ay makita sa atin bilang mga alipin ng Panginoong Hesus na tayo ngayon ay nabubuhay na sa katuwiran. Kung tayo dati ay alipin ng kasalanan, ginagawa natin yung mga pag-i-enjoy sa mga makamundong bagay. Hindi ba kung tayo tunay na pinalaya ng Panginoong Hesus, dapat may pagbabago sa atin na meron na tayong kalayaang gawin yung kalooban ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Yan po ang tunay na kalayaan na sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. And nawa, yan po ay nararanasan natin na mga nasa New Covenant. The freedom from sin and freedom to serve God. Sabi po ng verse 18, "We all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another." Sa ibang salin po ay from glory to glory. "For this comes from the Lord, who is the Spirit." Ibig sabihin ay gumagawa ang banal na Espiritu sa buhay natin, transforming us into the likeness of Christ. So yan po ang tunay na nakapasok sa New Covenant, yung nakakaranas ng sanctification wherein nagpo-progress yung kanyang buhay into Christ-likeness. Mangyayari lamang po yan kung nauunawaan natin kung ano yung provisions ng New Covenant. Kasi po, ang provisions ng New Covenant ay yung mga utos ng Panginoong Hesus, and these commands of Christ is our agents para tayo ay mahubog sa wangis ni Kristo. Alam ko pong alam niyan dyan sa TBCF. Ang mga utos ng Panginoong Hesus, yan po ang nagdudulot sa atin ng buhay ng Panginoong Hesus kung ito po ay ating sinusunod. We are transformed into the image of God from glory to glory through the help of the Holy Spirit when we obey the commands of Christ. So napakahalaga po na alam natin yung mga provisions na yan ng New Covenant. Hindi mangyayari sa atin yung transformation from glory to glory until we know what we ought to obey. Alam natin kung ano yung dapat nating ipamuhay na buhay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga utos. Na panood nyo po yung 3 divine gifts na ibinigay ng Panginoong Hesus para sa atin. Itong 3 divine gifts na ito hindi po mapaghihiwa-hiwalay, magkakasama yan. So ibinigay yan ng Panginoon sa atin ngayon sa New Covenant. Nawa nakita po natin that in this ministry of the New Covenant ay nandyan nakapaloob yung 3 divine gifts na ito. Ang kinakailangan na lamang po natin ay mag-respond ng tama so that we could live in this glorious life of the New Covenant. Sa pagtatapos po ay nawa nakita natin yung pinagkaiba ng Old Covenant at New Covenant. At mas maluwalhati talaga ang ministry ng New Covenant kaysa sa Old Covenant. Though it is full of sacrifice and may hardships dahil ipagpapalit natin yung mga bagay na temporaryo sa bagay na walang hanggan. Kagaya ng naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay,
na nung simulang siya ay maglingkod sa Panginoon, the New Covenant way, ay nakaranas siya ng pag-uusig. Pero sinasabi rin naman niya dito rin sa kanyang sulat sa 2 Korinto na though his flesh is put to death day by day, pero yung spirito niya ay patuloy at patuloy na nare-renew. At yun po ang isa sa napakagandang bagay na nararanasan o dapat maranasan natin sa araw-araw, na kahit tayo humihina sa physical na aspeto, pero yung ating espiritu ay patuloy at patuloy na nare-renew, patuloy at patuloy na napupuspos ng banal na espiritu. And that's the glory of the New Covenant, mga kapatid. Nasa sa atin po ang desisyon ngayon kung paano tayo tutugon upang sa gayon lubos nating maranasan ang napakagandang buhay na ito ng Panginoon sa New Covenant. At nasalamin din natin sa ating mga sarili kung nasan ba tayo. Are we in the Old Covenant, sa kaisipan ng Old Covenant, or are we in the New Covenant, kung saan gumagawa ang banal na spirito, ang Panginoon sa ating mga buhay? Tayo po ang makakaalam niyan. Kinakailangan nating mag-respond ng tama kung nais natin talaga na lubos nating maranasan yung kaluwalhatian na ito ng New Covenant sa atin pong mga buhay. We need to humble ourselves before God dahil ang Diyos ang tatrabaho sa ating mga buhay. And ang sabi niya sa kanyang salita, that His grace is available for those who humble themselves. And humbleness means kinakailangan nating aminin kung tayo ay may mga pagkakamali sa nakaraan, kung tayo ay nabuhay sa Old Covenant na kaisipan, at kailangan nating hingi ng tulong ng Panginoon, umasa sa kanyang biyaya. Kinakailangan po na yung mga inuutos ng Panginoon na ito o yung mga binigay niyang requirements para sa atin ay talagang tugunan natin ng tama. Nang sa gayon, makagawa siya sa atin pong mga buhay. Nawa po sa umagang ito ay napagpala tayo ng mensaheng ito at nakita natin kung gaano kadakila at kaganda ang New Covenant. We should desire it, we should aim for it, and let's ask the Lord to help us fully understand this New Covenant, and let's ask the Lord to help us na makapamuhay dito sa bagong buhay, sa bagong tipan. Ang biyaya ng Diyos ay available po sa mga tao na tutugon ng tama sa kanyang mga salita. Palang araw po sa inyong lahat. Ang biyaya po ng Panginoon ay sumagana sa bawat isa sa atin. Good morning po sa ating lahat. Ang takeaway ko po sa ating video o ang ating naging reflection, sa Old Covenant, walang tulong ang banal na espiritu, kaya laging failure po ang resulta nito. In the New Covenant, may tulong po ang banal na espiritu. Paano po? Ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa akin ng conviction sa ating mga ginagawa o mga decisions. Nagre-review din po ito sa ating mga maling ginagawa. At napalalahanan din ako sa ating mga actor o sa lahat ng bagay na bibigay ng negatibong impact sa ating buhay. At sa New Covenant, nagkakaroon po ako ng transformation sa aking pananampalataya. Ganon din sa aking pagkakilala sa Panginoon. So sa New Covenant, marami po talagang bago o marami po talaga tayong bagong matututunan. The word itself new, makikita po natin dito na dinidescribe niya talaga yung mga pagbabago. At dito rin sa New Covenant, it deals my sin. Dito ay nakikita ko na i-expose talaga yung mga katago-tago kong sikreto, yung mga katago-tago kong kasalanan sa aking tagong buhay. Naalala ko tuloy yung palabas na expose. Na-i-expose po talaga sa New Covenant ang mga bagay na ito. Sabi nga doon sa unang bahagi ng video, kung mali po ang unawa sa tipan, mali po ang nagiging resulta nito o ang patutunguhan. So, praying pa rin na buksan ng Panginoon ang aking puso, ang aking pangunawa, para magkakaroon po ako ng tunay na pagka-renewed sa New Covenant at may sa buhay ko po ito at patuloy na tatahakin ang pursuit ng New Covenant na Christ-likeness and to have freedom sa aking paglilingkod at magkaroon po ako ng freedom sa kasalanan. Yun lang po. Magandang umaga po ulit. Dito po sa inaral po natin tungkol sa glorious ministry of the covenant of God, na-remind po ako sa importansya po ng tamang pag-unawa po natin sa salita ng Panginoon. Medyo kinabahan pa nga po ako kanina nung tinuturo po ito kanina sa video
Dahil tinatry kong i-assess yung mga pangunawa ko tungkol sa mga nababasa ko, na pag-aaralan ko. Tama ba yung pangunawa ko dito? Tama ba yung nauunawaan ko sa mga salita na ito? So, importante po talaga yung pag-aaral na mabuti ng salita ng Panginoon. Dahil dito po, kagaya ng sinabi sa video, hindi po porket sinusunod natin yung mga nababasa natin, okay na po yun. Hindi po pala ganun yun. Kailangan talaga maunawaan natin kung tama po yung mga nauunawaan natin sa mga salitang ito. Dahil kahit gaano pa po tayo sincere, pero kung mali po yung pangunawa natin sa mga salita na to, mamamali din po tayo. And isa rin po dun sa mga natutunan ko po is yung importansya po ng puso po natin sa pagde-desire po ng mga bagay. May mga pagkakataon po, siguro syempre dahil po tayo nasa katawang tao po, nandun po yung mga desires po sa puso ko na may mga gusto po akong mangyari sa buhay, may mga gusto po akong makuha. Pero nagpapasalamat po ako sa mga katuruan na kagaya nito na itutuwid po tayo yung focus natin, yung priorities natin. Sabi nga dito sa video, ang New Covenant, hindi naman po yan ipagdadamot sa iyo yung mga kailangan mo, yung mga blessings na kailangan mo. It's a matter of yung prioritization mo, kung ano yung nauuna sa puso mo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naitutuwid niya po yung mga kaisipan natin. Kasi may times na magi-guilty ka, mafe-feel mong guilty ka sa mga nangyayari, sa mga kagaya nito. Pero gustong ipaunawa sa akin ng Panginoon na ito yung mga bagay na gusto natin sa buhay, kailangan lang natin ayusin, i-manage, para po mapakita natin sa Panginoon na siya yung prioridad natin sa buhay. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi isa rin po ako sa mga nanggaling po sa dati nating katuruan sa Old Covenant po, na dun po na dati ang pagtingin po natin basta makakilala tayo sa Panginoon, tumanggap tayo, kumbaga nagiging komportable na lang po tayo, nasa atin na lang po yung ginagawa natin, na panatag na po yung kalooban natin dati, kumbaga, pero sa isip lang po natin yun, dahil pagpasok pala natin dito sa New Covenant po, meron pong binigay yung Panginoon ng mga provision na dapat nating sundin. Yun po yung mga utos po ni Kristo na kailangan natin na pag-aralan, isabuhay po natin, na meron po tayong pananagutan bilang nasa New Covenant na gawin yung mga dapat nating gawin sa pagpasok sa kanyang tipan. Pero yun nga po kagandahan dito sa New Covenant na naialis po tayo dun sa sinasabing ministry ng death and condemnation po, na binigyan po tayo ngayon ng pag-asa dahil po sa New Covenant. Binigyan tayo ng banal na espiritu dahil sa pagsunod natin dun sa mga step na binigay sa atin ng Panginoon, dun sa mga turo rin ng mga alagad na ngayon na sinusundan din natin. Kaya malaking bagay po sa ating mga Kristiyano ngayon na andito na tayo sa New Covenant, na ang kailangan na lang po natin ay tumugon na lang po talaga ng naayon po dito sa ating kinalalagyan ngayon. Salamat po. Gusto ko rin nang magpapasalamat sa Panginoon dahil sa Old Covenant po. Ang pangunawa ko po dito is yung mga blessing po na pinagkaloob ng Panginoon ay talagang mga temporal lang po, mostly mga temporal. Mayroon man mga pangwalang hanggang, ngunit itong mga pangwalang hanggang na blessing ng Panginoon ay ipinagkaloob lang po doon sa mga una-una, sa mga propeta at sa mga napili ng Diyos. Hindi po lahat ng tao na binibigyan ng oportunidad ng Panginoon na mabigyan sila ng ganitong klaseng mga blessing. So, sa ngayon po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pamagitan ng kanyang ganal na dugo. Sa New Covenant po ay talagang napakadami pong mga privilege na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Katulad na lang yung makakatanggap tayo ng Holy Spirit. Doon sa Old Testament ay bihira lang po yung tao na makakatanggap ng Holy Spirit, at ang Diyos ay
doon lang po nangungusap sa mga tao na napili niya. Hindi lahat ng tao doon na napili niya. Hindi katulad ngayon na lahat ng tao ay binibigyan ng privilege na isa sa mga napili, lahat ng tumatanggap sa kanya ay binibigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. So napakaganda po ng New Covenant talaga. Very convincing po ako doon sa New Covenant, sa katuruan ng New Covenant na ito. Kaya maraming salamat po sa mga tao na tumutulong din kay Pastor. Pasensya na po kasi linalamig po ako. So nagpapasalamat ako sa Diyos at nakabalik ako dito kay Pastor Macarubo. At naunawaan ko ang New Covenant versus the Old Covenant. Kasi nung hindi pa ako nakabalik dito kay Pastor, nasa Old Covenant ako. Nahilig ako mag-pray. Nagkatanong ako bakit marami na ako pinagdasal pero may isa wala pang dumating. Yun pala, mali yung paniniwala ko sa ginawa ko, nasa Old Covenant pray ako. Nung nalaman ko anong pribilehiyo na meron ang New Covenant, yung isang pribilehiyo dun, yung pagbigay sa iyo ng Panginoon Jesus, ng Diyos, ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, siya pala ang mag-guide sa iyo kung paano mo sundin ang mga tamang utos ng Panginoon Jesucristo. Naging maliwanag sa isipan ko, dapat i-apply natin sa buhay natin o maniwala tayo sa New Covenant way. Maraming salamat po. Sa akin po, ang natutunan ko po dito sa napakinggan natin or napanood na video is isang privilege na malaman yung New Covenant at yung malaking comparison na po sa dati nating nakagawian, which is yung Old Covenant. Tumatak sa akin dito yung sinabi ng ating tagapagsalita na humble ourselves and ask God to rescue us, since acknowledge ko na kailangan ko ng sumunod o kailangan ko ng New Covenant sa aking buhay because it is much glorious than the Old Covenant. Nandito din tumatak sa akin yung tanong na ano ba yung aking attitude towards the preaching of the word. Kaya mas pag-iigihan ko pa na i-pursue yung path ng New Covenant, yung mga ninote ko dito. Ko rin iisipin yung mga provisions ng New Covenant and kung ano yung mga dapat ko pang gawin para magpatuloy sa path na ito. Yun lamang po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa narinig ko po kanina. Ang isa po sa natutunan ko po dito na napakahalaga, yung sinabi niya po na where the Spirit of the Lord, there is freedom. So nakita ko po dito na talagang malaki po ang sinasabi po dyan na tulong na mabibigay po sa atin ng banal na Espiritu upang tayo po ay makaunawa sa New Covenant. Dahil yun po yung sinasabi po dyan na kung tayo po ay mayroong banal na Espiritu Santo, makikita po natin yung malaking comparison ng Old Covenant tsaka sa New Covenant. So yun nga, yung sinasabi po doon ni Pastor at yung kanina po nagsalita na si Brother Joseph, na better po ang New Covenant sa Old Covenant dahil nga po na nandoon po lahat, kumpleto na po. Wala po tayong makikita po doon na kakulangan. Nakikita po natin doon na naunawaan po natin yung sinasabi po doon na BRBR na sa Old Covenant, talagang hindi naman po talaga tinuro yung tunay na born again. Makikita po natin sa New Covenant. So, salamat sa Panginoon dahil po doon sa tayo po ay binuksan ng banal na Espiritu Santo upang makita po natin yung katotohanan na gaano po kalayo o ka-better po yung New Covenant sa Old Covenant. At yun yung sinabi po niya na bago po matapos na we need to humble always to God at makikita po pag nakita po ng Panginoon yung puso natin, nilagay po tayo nagpapakumbaba at lagi po natin kiniklaim sa sarili natin na Lord, wala tayong magagawa. The Lord is always good.
na lagi niya pong ibibigay yung enabling grace na sinasabi po ng Pastor. Yun lang po. Salamat po. Sa akin naman po ay napalalahanan ako tungkol sa kahalagahan ng Banal na Espiritu talaga. Unang-una ay yung tamang proseso ng tunay na kapanganakang muli sa pamamagitan ng pagdadala ng mga mangangaral ng tamang ebanghelyo, sapagkat alam natin na ang tunay na mabuting balita lamang ang pinapatnubayan ng Banal na Espiritu para dumating sa isang mananampalataya. So yun ang pasisimula. It begins with the Holy Spirit, it is centered in the Holy Spirit, and it will end in the ministry of the Holy Spirit. Siya lang talaga. At kailangan natin ang obedience through the help of the Holy Spirit, yung yieldedness natin, pagpapasakop sa nais ng Diyos, at kapag ka nagkulang ay yung pagpapakumbaba, because God opposes the proud but give grace to the humble. Napakaganda po ng New Covenant talaga. Kung hindi ka makalaman, kung ikaw ay hindi naghahangad ng mga bagay sa mundong ito, kung talagang nakasentro ka sa mga bagay sa langit, yan yung sinasabi ni Pablo sa Colossians 3:1 and 2. Set your hearts on things above, not on earthly things. Set your minds on heavenly things where Christ is seated at the right hand of the Father. Yun ay, kung tayo ay hindi na naghahangad sa mundong ito, mararanasan talaga natin ang tunay na pagpapala ng New Covenant at ma-enjoy natin. Amen. Amen. So, thank you very much kay Brother Joseph sa mensahe ito. Gandang araw po.